Sige, umpisa tayo. What must be seen? Ayan. Ba? Sige, umpisa tayo. Turn your Bible sa Roman chapter 13. Hindi ko pala sutong ano ko. Anting-anting. Roman chapter 13. Whole chapter. Wala dito ah. Muna. Muna. Yan. Opening verse natin. Verse 1. Verse 8. And verse 14. Ng chapter 13 ng Romans. Ito sinasabi sa verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Verse 8. Ito sinasabi sa verse 8. Owe no man anything but to love one another. For he that loveth another had fulfilled the law. And verse 14 ng ating opening verse, but you put you on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan, Panginoon. Basbasan niyo po ang aming gagawin. At ito po ay maging panangga po namin sa aming buhay Kristiyano, kung anong klaseng lakad ang aming gagawin sa buhay na ito. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Yan. Ang mensahe ay what must be seen here in Romans chapter 13. Ano dapat nating makita dito sa Roman chapter 13. Yan. Wala pa yata yung ngipin ko. Yan ang ano rito, ano? Unang punto natin dito ay yung salitang obligation. Ano ba ibig sabihin ng obligation? Para hindi tayo masyado malito dyan, kunin natin yung synonym. Ano ba ibig ng synonym? Responsibility, commitment, duty. Yan ang ibig sabihin ng obligation. Halimbawa, ikaw magulang ka. Obligasyon mo sa mga anak mo, pakainin ang anak mo, pag-aralin mo ang anak mo. Yan. Duty yan. Ito dapat makita natin dito sa chapter 13 ng Romans 1-7. Christians have an obligation to the government. Meron tayong duty, meron tayong commitment, meron tayong obligasyon sa pamahalaan mismo ng Pilipinas. Kung saan ka man naroroon, kung anumang klaseng gobyerno ang nakakasakop sa iyo, you have an obligation. Pangalawang punto, 8-10, Christian have an obligation to his fellow men. Meron tayong obligasyon sa kapwa natin tao. And
Number 3, 11 to 14, Christian have an obligation to Christ. Meron tayong obligasyon kay Kristo. Baka nalilimutan ng mga believers, nalimutan ng mga unbelievers, meron tayong obligasyon sa Diyos. Tuloy-tuloy tayo. Sabi sa verse 1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that we ordain of God. Sabi, tuloy-tuloy tayo. Whosoever therefore resisted the power that resists the ordinance of God, and they that resist shall receive themselves damnation. Inano natin to, no? Tuloy tayo sa 1, 2, 3. For the rulers are not terror to good works, but to the evil. Well, thou then not be afraid of the powers, do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Yan ang ano rito. Tingnan natin dito, ano? Bakit naging subject ang lahat ng kaluluwa, lahat ng ng kagaya natin? Dapat tayo sumunod kung ano inuutos ng tinatawag na government. Pero kung ang government na yan ay lumalabag, pwede mo nang siyang, halimbawa, bawal ng magsamba. Gaya ng COVID, pinipilit niya yung magpa-injeksyon, yung ayaw magpa-injeksyon, yun, mahirap yun. Kasi buhay na nakataya dun eh. Diba? Ngayon, tuloy tayo. Buksan po natin ang Biblia sa Daniel chapter 2. Tignan natin yung parallel na gagawin natin dito, no? Yung tinatawag na ano sinabi ng Daniel chapter 2. Buksan po natin ang ating Biblia sa Daniel 2:19-23. Nagkaroon ng problema si King Nebuchadnezzar. Naginip si Nebuchadnezzar dito ng isang panaginip na natakot siya sa panaginip niya. Ang laking tao, ang laking image yung kanyang nakita sa kanyang panaginip. Ang ginawa niya dahil siya ay hari, tinawag niya lahat ng mga wise men, astrologer, sorcerer, lahat, magician, manghuhula. Ano na niya yun? Kanyang tinawag at sinabi niya, interpret nyo. Pag hindi nyo ma-interpret to, yung napanaginipan ko, hugot ulo. Pag na-interpret nyo, may biyaya kayong malaki. Yun ang rito. Ngayon, pagdating sa chapter 19, nakuha ni Daniel yung interpretation. Basahin natin. Verse 19 hanggang, tignan natin to, no? Hanggang 23. Sabi diyan, then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Nagkaroon siya ng pangitain. As sabi pa rito sa 19, then Daniel blessed the God of heaven. Ito yung sinabi ni Daniel nung ibigay sa kanya ng Diyos yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Verse 20, Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His. Yung karunungan at kapangyarihan sa Diyos. Verse 21, and He changed the times. Pwede niyang baguhin ang panahon. And the seasons, He removed the kings. Pansinin mo, He removed the kings. Pwede niyang tanggalin yung nakalagay na hari o presidente and seated up kings. At iupo yung ibang kings o presidente. He gave it wisdom unto the wise
and the knowledge to them that know understanding. Masinin nyo rito, ano? Hanggang 23 tayo. He revealed the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. Sabi pa dito sa I thank thee, na napapasalamat ako sa iyo, Diyos, and praise thee, nagpupuri, O thou God of my fathers, who has given me wisdom and might, has made known unto me now what we desired of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter. Yan ang isipin nyo dito. Ang karunungan ay galing sa Diyos. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kung mapansin natin dito, na pwedeng tanggalin ng Diyos yung kahit na sinong hari dito sa sa mundo, at ibigay sa ibang hari ang pinag-uupuan ng dating hari. Ngayon, tingnan natin yung image na kinakatakutan ni Nebuchadnezzar, verses 31 hanggang 34. Pansinin nyo rito, ito yung panaginip ni Nebuchadnezzar, na nagulantang si Nebuchadnezzar. Ayaw mabuksan ito. Yan. 34. Hindi naman, meron pa isang page. Ayaw magkano. Yan. 34. Ano yun? Sabi dito. 31 hanggang 34. Verses 31, sabi niya, Thou, O King, sawest and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee. Bino mo, nagtayo sa kanya. Bino mo yan, siya yung makapangyarihan sa lahat, ha? Nung panahon yung Babylonia na yan, siya yung parang Amerika. Walang tatalo sa kanya. Ang tapang-tapang ng Babylonia na yan, lalo yung hari. Pero sa panaginip, natakot. Sabi do, and the form thereof was terrible. Terrible daw yung forma. Yung nakita niyang ang laki-laking imahin. Natakot siya. Panaginip. Nasubukan niyo bang managinip na natatakot kayo? O hindi? Minsan yung panaginip, tuta lang hinabol ka ng tuta, takot ka na. Tanda tayo. Tingnan niyo rito, This image head was of fine gold. Yun daw ulo ng image, yung ribultong malaki, purong ginto. His breast in his arm of silver. Yan. Silver yung kanyang dibdib at saka yung kanyang baraso. Ibig sabihin, pag galing sa gold, naging silver, mas medyo nagmura kaysa gold. At yung pangatlo, his belly and his thigh of brass. Ang kanyang tiyan at saka yung kanyang thigh. Anong thigh? Banda rito. Yung dito banda. Naging brass. Nagmura na. Di ba? Sabi dito, his legs of iron. Ito na. Tumibay, yung legs niya iron kasi alam niyo yung gold, malambot yan yung brass malambot, pero mahal. Itong iron, matibay yan. His feet part of iron and part of clay. Yung kanyang anong tawag to? Yung feet niya, magkahalo yung iron tsaka clay. Alam niyo ba yung clay? Yung parang yung ginagawang palayok. Di ba? Parang ibig sabihin, isang malambot na bagay, isang matigas. Ayan ang dito. 34. Thou sawest till the stone was cut off without hands. Biro yun? Yung tinatawag na isang bato. Na walang humahawak na kamay,
ay yung imahin ay tinira yung pit kasi yung lugar na yun malambot, merong clay eh. Ang nangyari sa malaking natumba yung sabi pa rito, and break them to pieces. Nung matumba yung tawag ito, yung malaking ribulto, nakalansag-lansag. Yun ang ron. Parang nakita na ba kayo ng ribulto na stroke? Biglang tumba, nabasag. Ganun ang sistema nito. Ngayon, hindi natin to yung interpretation nito ay sa verses 36 to 40. Anong ibig sabihin nung imahe na yun? Ito na, sinabi na rito. Kung ako rin kay Nebuchadnezzar, matatakot ka rin eh. Tingnan nyo bakit natakot siya rito? Sa 36, this is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Ito yung sasabihin namin sa harapan ng hari. Thou, O king, are the king of kings, for the God of heaven has given thee a kingdom. Biro mo yung langit nagbigay ng kaharian doon kay Nebuchadnezzar. Power, strength, and glory. Biro mo power, and strength, and glory, yung ganda, yung tibay, yung lakas, yung kapangyarihan. Di ba? And 38, and wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven hath he given in thine hand. No? Lahat ng nasasakupan niya, sa'yo yan. Lahat ng mga liw na yan, sa'yo yan. Binigay sa kanya ng Diyos. Had made thee ruler over them all. Thou art the head of gold. Sabi niya, ikaw yung head. Ikaw yung gold doon. And after thee, yung word na, and after thee, kung wala ka na, ibig sabihin, matatalo ka na, arise another kingdom inferior to thee. Biro mo, merong uusbong na isang kaharian na inferior sa'yo. Biro mo, tatalunin ka ng mas mababa sa'yo. And another kingdom of brass. Etong brass na to, ito yung the great, yung mabilis, yung namatay ng 32 rin, which shall be ruler over all the earth. Yan. Si the great, Alexander the Great. Yun yung brass. Tapos itong pang-apat, in the fourth kingdom shall be strong as iron. For as much as iron breaketh into pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break into pieces and bruise. Etong pang-apat na to, ito yung Roman Empire. Ito yung pinakamatigas, pinakamatibay itong Roman Empire. Yan ang dito. Dito, kaya natin ito yung background, na nakikita natin dito na kahit sinong ilagay dyan sa Malacanang, sa White House na yan, galing yan approved by God. Balikan natin yung chapter 13 ng Romans. Hindi, huwag muna. Ito muna, natin dito. Meron pa maganda rito. Sa John chapter 19, bago tayo pumunta ron. John chapter 19. Para lalo natin maintindihan yung gobyerno, Diyos talaga lumikha niyan. Diyos ang nagbigay niyan. Ayan, chapter 19. Magkausap dito si Pilato saka si Jesus. Pasinin nyo na ito. 19 4 to 12 ba yan? Saan na yan? Yan. Saan na 19 na yan? Tingnan natin. Si Judas, Jesus Christ. Mali yung po dito. Chapter 4 ba? Ayan.
Verse 4 ba? Tingnan natin. Tingnan natin sa verse 4. Yan, sige. Verse 4 hanggang 12. Pilate therefore went forth again, and said unto them, Behold, I bring him forth to you, that you may know that I find no fault in him. Yan. Sabi ni Pilato, sa mga kalaban ni Kristo, wala akong makitang kasalanan itong taong ito. Ang tinutukoy niya Jesus Christ. Then came Jesus forth wearing the crown of thorns. Na gano'n na, may korona ng tinik. And the purple robe. And Pilate said unto them, Behold the man. Ito yung tao. When the chief priests, the poor officers saw him, they cried out, say, Crucify him. Sabi dito ng mga tao, Crucify him. Pilate said unto them, Take you him, and crucify him. For I find no fault in him. Wala akong makitang mali sa taong ito. Then Jew answered him, We have a law, and by our law, he ought to die, because he made himself the Son of God. Ayan ha, pansinin nyo. Ito yung paratang ng na totoo naman. Ha? Sabi niya, he declared he was a son of God. Yun ang dito. He is a son of God. Then Pilate therefore heard this saying, he was more afraid. Lalong natakot si Pilato. Biro mo, Diyos yung ha? Yung kausap niya, Diyos. Ha? Pero hindi pa siya dito. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung kausap niya. And went again into the judgment hall and said unto Jesus, para masinabi, ito yung taong inaano nyo. Wala akong makitang kasalanan. O sabi ng mga kalaban, hindi, mamamatay yan. Kasi blasphemy ang ginagawa niya. Tao siya, sabi niya, Diyos siya. Nung rito, issue. And went again to the judgment hall, verse 9, and said unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer. No? Bilang mo? Sabi niya, tinatanong na si Kristo. Hindi sumasagot si Kristo. Then said Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Hindi ka sa akin nakipag-usap. Knowest thou not I have power to crucify thee, and have power to release thee? May kapangyarihan akong ipako ka. May kapangyarihan akong i-release ka. Ito sumagutan si Kristo. Itong sagot ni Kristo, ito yung gusto nating makita. Sabi ni ni Jesus in verse 11, Thou couldst have no power at all against me. Wala kang kapangyarihan na ako'y kalabanin. Except it were given thee from above. Except, sabi dito it were given thee from above. Kung bibigay sa iyo ng langit, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Sabi dito, Therefore, he had delivered me unto thee have the greater sin. Sino man naghatid sa iyo dito ay lalong malaking kasalanan. Alam niyo ba kasalanan ni ni Pilato? Nagpatalo siya sa tinatawag na yung bang pinipresyo siya ng tao ng mga kalaban ni Kristo. Ibig sabihin, nagpatalo siya sa pressure, kasama na siya sa may kasalanan. Kahit na maghugas siya ng kamay. Yun ang dito, pag binasa mo sa Acts. Di ba? Yun ang dito. Sabi sa verse 12, And from henceforth Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Yung Caesar dito, ito yung tinatawag na emperor. Kung i-release mo yan si Jesus, susumbong ka namin kay na kalaban mo si kinakalaban ni Jesus si Caesar kasi sabi niya, I am the king . Ang king lang si Caesar . Whosoever
make it himself a king, speak it against Caesar. Kaya si Pilato, wherefore, Pilate, verse 13, therefore heard is saying, he brought Jesus forth and sat down the judgment seat in a place that is called the pavement, but in Hebrew, Gabata. Yan ang ano dito. Alam nyo, maganda rito makuha dito. Kagaya ni ano natin dito ngayon. Madaming against sa presidente ngayon. Kaya ko to inano talaga sinadya ko itong ano na to. Ang sabi dito, basahin uli natin dito sa verse 2, whosoever therefore resists the power, kung sino man nakaupo yan, resist the ordinance of God, and they, tinutukoy dito lahat ng sumasalangsang, kumakalaban, kung anong klase yan, kalaban yan, that resists receive to themselves damnation. May judgment sa kanila. Pag-pray natin, mabuksan ang isip ng Pilipino na etong ano dito, itong Malacanang dito, come and go yung ano yung tinatawag na come and go yung presidente natin. Kung sino man na magiging presidente, mawawala yan. Another president. Yan ang mangyayari dito. Ano ba sinabi ito? Sa verse 3, for rulers are not terror to do to good works, but to the evil. Etong gobyerno, pag gumagawa ka ng kalapuhan, gumagawa ka ng krimen, terror siya. Tingnan nyo. Ano ba sabi ko? Lahat ng dumidikit kay Duterte, minamalas. Bakit? Mali yung kinakampihan. Yan ang ano dito. Tingnan natin. Sa verse 4. For he is the ministry of God. Minister of God. Bimo, minister. Ano ibig sabihin ng minister? Tao. Kahit non-believer yan, kahit hindi yan na tinatawag na Jew, itinalaga ng Diyos yan para gawin yung pinag-uutos ng Panginoon. Basinin nyo ito Hindi ko na lang maisasite sa inyo yung verse saka yung Sabi ng Diyos, dahil katigasan nyo ng ulo, mga taga-Juda kayo, uutusan ko yung Babylonia para lusubin sa inyo. Yan ang ano dyan. Yung nawawalang ng Jew ngayon, yung tinatawag na yung covenant, nawala yun Yung kailang pinapasan-pasan, nawala yun. Napunta yata sa Turkey, parang Turkey. Alam mo, walang kibuo yung yung Juda, yung Israel. Sabi niya, ibalik nyo sa amin yan, hindi naman sa inyo yun Ibalik nyo sa amin yan, yung nawawala. Yung tabernacle nawawala yung lagayan ng salita ng Diyos. Ano lang sagot yung pangalan to? Turkey yata yun, Yugoslavia ba, nalimutan ko. Walang signal ang Diyos na isauli sa inyo. Wala nang kibo ng Israel. Kung may signal, susuli namin sa inyo. Walang signal ang Diyos. Ito makabago na yan, Ito yung gobyerno na yun. Hindi ko alam kung believer yung presidente doon. Ano sabi niya? Walang signal ang Diyos para isauli sa inyo ito. Tuloy tayo. Sabi sa verse 5, nawala na siya, Verse 5, wherefore you must need be subject not only for wrath, but also for conscience sake. Yung dalawang natin dito dalawa yung ating kakatakutan dito. Yung gobyerno tsaka yung Diyos. Kasi kukonsensyahin ka niya katagalan Pero yun naman, isipin nyo etong tinatawag na Roman Empire, marami siyang abuso, dahil pinatay na Kristyano to.
Pero pagdating ng 450 AD, natalo na sila, nabura na. Biro mo, nabura na sila. Ganun ka ano rito. Kaya tama na yung sinabi ng ano eh. Pag ayaw na ng Diyos eh, buburahin ka rin eh. Verse 6. For this cause pay you tribute also, for they are God's minister, continually upon this way of verity. Verse 7. Render therefore all the Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, peer to peer, honor to whom honor. Yan. Ibig sabihin, kahit anong sama ng politiko, ibigay mo sa kanya yung tinatawag na honorable name. Kasi yun ang ano nila eh. Bahala na Diyos doon. Dito iba eh. Minumura yung presidente. Ibig mo yan nung minumura yung presidente. Pinapanalangin mamatay. Dito bagsak sila rito. Yan ang ano dito. Ito yung ating dapat tinatawag na iwasan. Pangalawa, obligation natin sa ating kapwa. Pansinin nyo. Owe no man anything but to love one another. He that loveth another hath fulfilled the law. Ibig sabihin, owe no man anything. Yan. Kung may utang tayo, kahit paano bayad. Kahit ganong katagal, magbayad tayo. Kung wala pa tayong pambayad ngayon, ipag-pray natin makabayad tayo. Kasi ito, owe no man anything but to love one another. He had loved another, had fulfilled the law. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ito yung 10 utos. Pag makikita nyo dito sa Biblia, sa Exodus chapter 13, 10 moral law yan eh. Yung 4 dyan, vertical approach. Yung 5 to 10, ito yung horizontal. Ibig sabihin, dalawa ang pakikisamahan ng tao. Diyos at saka kapwa niya tao. Ito kapwa-tao to eh. Ang inaano dito eh. Oh. Mahalin mo yung kapwa mo. Kahit sino yan. Kasi pag hindi mo minahal yan, ang nalabas dyan, hindi mo sinunod ang Biblia. Yun ang ano dito. Pansinin nyo rito, name thou shalt love thy neighbor as thyself. Ibig sabihin, tingnan natin yung chapter, Matthew chapter 22. Si Kristo rito ang nagsalita. Chapter 22 ng Matthew. Nawala na siya. Siguro, baka naubusan ng gamano. Chapter 22, siguro 37 hanggang 40. Pero ito muna para maintindihan natin. May nagtanong sa kanya dito. But when the Pharisees had heard that he had put Sadducees to silence, they were gathered together. Then one asked of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, saying, Master, itong tanong sa kay Kristo, what is the great commandments in the law? Ano yung pinaka-importante sa batas ni Moises? Then Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Dalawa lang utos, ginawang dalawang utos ni Kristo eh. Mahalin mo ang Diyos sa buong mong pagkatao, pag-iisip, kaluluwa mo, at saka puso mo. Pangalawa, the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Itong verse 39, ito yung verse 9 na second commandment. Verse 10, love worketh no ill
to his neighbor. Therefore, love is fulfilling of the law. Lahat ng tao, huwag mong saktan. Yun ang ibig sabihin. Huwag mo siyang, ang tawag yan, huwag mo siyang pagmalasakitan, huwag mo siyang lamangan. Lahat ng klaseng idadamage niya, huwag mo siyang, tinatawag na, bigyan ng pasakit. Yan ang ano dito. Oh? Love worketh no ill. Para bang sinabi dito, love worketh no evil. Yan ang ano dyan. Yung ill to, sakit. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya sasaktan. Yan sabi dito, therefore, love is fulfilling of the law. Pag hindi mo yan, pag ito lang formula, hindi mo malimutan eh. Bakit ko siya babanatan? Hindi ko love yung taong yan. Utos ng Diyos, mahalin ng kapwa eh. O, dito tayo sa 11 to 14. Obligation to Christ. In that, sabi dito, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Ito hindi naman to literal. Parang sa Bisaya, sumbingay, o kaya parang salitang parang proverbs. In that, knowing the time, dapat alam mo yung oras, that now it is a high time to awake out of sleep. Ibig sabihin, ang tanghali na. Dapat magising ka na. O gising ka na. Alas 11, natutulog ka pa. Nagtrabaho na iba, nag-aaral ng iba, ikaw ay napasigan. For now is our salvation nearer than when we believe. Ang tinutukoy ito, hindi salvation ng soul. Salvation to nung resurrection na. Palapit na yung glorification. Palapit na yung tinatawag na resurrection. Na buong pagkatao mo ay meron ng kaligtasan papunta sa Diyos. Sabi pa dito, the night is far spent. Yung dilim, yung gabi, ay sobra na tayong nagpasasa. The day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness. Yung word na darkness dito, yung mga ginagawa nating kasalanan, ginagawa nating mga hindi dapat gawin sa ating kapwa. Let us put on the armor of light. Verse 13, let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not strife and envying. Lahat ng masasamang ugali, dapat hindi natin to ginagawa. Itong verse 13. But you put on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Etong provision nito, inano ko to binano ko to, parang inano ko sa Greek, hindi ko lang nilagay yung Greek dito Yan. Magkalaban kasi yung ano dito, basahin mo natin, chapter 5 ng Galatia. Malapit na yung matapos. Galatians chapter 5. Yan. Etong dalawang flesh saka spirit, magkalaban yan. Isipin nyo dito, iisa lang ang Biblia. Babaliktarin lang ni Satanas yun. Flesh na yun. Makamundo na. Ayaw ng Diyos yun. Tingnan nyo rito verse 19, sabi ito Sabi sa 18, but if you lead of the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which they are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, and being murder. Ang dami.
Ito na sa loob ng moral code. Ito, halimbawa, itong verse 19, adultery, tsaka fornication, uncleanness, lasciviousness. Sa huwag kang makiapid. Yung lahat ng mga sanga-sanga na yun. Binaligtad mo lang yung Sabi ng Diyos, huwag kang makiapid. Makiapid ka. Yun ang sabi dito. Sabi pa rito, strife, sedition, heresies. Pag sinabing strife, away. Huwag kang makipag-away. Babalik ka rin sa makipag-away ka. Ha? Yung word na spirit, yun yung gusto ng Diyos na gawin mo. Pero babalik rin mo lang yung utos ng Diyos, flesh na yun. Envying, murders, drunkenness. Yung mga tinatawag na na sabi ito ng mga vlogger bakit galit si Amy kay Bongbong? Envying. Inggit. Walang kamag-anak pagdating sa inggit. Walang kapatid pagdating sa inggit. Alisin natin yun. Kasi kay Satanas yun. Yan ang dyan, Biro mo, pupunta siya doon sa kalaban ng kapatid niya. Tapos sasabihin niya na kung ano-ano. Tapos ito naman itong isa, sabi ng mga ibang rito, paano magte-take ng yan? Iisa lang ng yan. Yung, ang tawag yan? Yung bato. Iisa na lang ang bato niya, bawal mag-sigarilyo. May hika pa yan. Isipin mo yan. Lahat ng mga nagsisinungaling, mayroong parusa yung balang araw. Yan. Ano pa sabi nito? Verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ. Niyo yung prinsipyo ni Kristo and make not provision for the flesh. The word provision, para maintindihan natin yan, huwag mong subuan ang isip mo ng masama. Ano-ano yung mga masamang gawain, huwag mong isama. Pag sa isip mo pala, i-reject mo na yan. Huwag mo na siyang palaguin. Huwag mo na siyang diligan. Para ba yung halaman, diniligan mo, inabunuhan mo, lalago. So, pag nakita mo na yung sa isipan mo, dumalaw itong masama. Alis ka dyan. Hindi ka, hanggang pinto ka lang. Sarado. Hindi kita bubuksan. Ganun yan. Ano magiging pag binuksan mo yan? To fulfill the lust thereof. Yung word na lust, kabaligtaran ng love. L-U-S-T. Ano ba sa Tagalog yan? Pagnanasa. Pagnanasa. Doon naman sa yan, so yung pag-ibig, pagnanasa din yan eh. Kaya lang, connotation ng pagnanasa ang pangit. Di ba? Pag sinabi mo sa babae, pagnanasa, manyakis ka. Pag sinabi mong mahal kita, yun, maganda yun. Yan ang dito. Kaya dito, mapansin natin, balikan natin itong tinatawag na obligation sa gobyerno. Nasa na tayo, application. Bakit? Yung iba kasi, ayaw nila kay Bongbong, ayaw nila kay Sara. Pero pag inano natin ito, yan dalawang yan, kaminggo yan. Pwedeng umupo, pagdating ng 6 years, mawawala yan. Pareho yan, pareho. Ano yung dapat ingatan dito natin? Mabago ang republic, hindi maging komunista. Iyon lang naman eh. Wala ka nang babalik ang republic pag inagaw ng komunista to. Dapat ang tingin natin, sino yung kakampi ng republic, sino yung kakampi ng komunista. Dapat hindi mo iboboto yun.
Ha? Wala akong tinutukoy na ano rito, kahit sino yan, pag kumampi sa komunista, bakit natin dapat anuhin yung kumuha? Alam niyo ba yung gumagastos ng malaki ang ngayon, China, tungkol sa atin dito? Bakit? Gusto niya, ngayon may bagong issue. Yung Batanes sa kanila. Isipin yung Batanes kanila, Ano yung Batanes? Kadugtong na ng yan, Luzon. Sabi ng mga, daw nila, yung mga estudyante, kanila yung Batanes. Tingnan mo yung kalokohan ng China na yan. Hindi na marunong tumingin ng, biography. Geography pala. Yun ang dyan. Why is communism hated? They were criticized as authoritarian, for suppressing and killing political dissidents and social classes, so-called enemies of the people. Religious persecution, ethnic cleansing, forced collectivization, and use of forced labor or concentration camp. Kapag ikaw ng komunista, kahit na hikain ka, uutusan ka doon sa concentration camp. Ano yun? Labor. Hindi yung labor yun na labor sa kumpanya sa pabrika. Ang hirap na ipapatrabaho sa'yo. Halos hindi mo makaya. Yan. Yung sinatawag na ethnic cleansing. Pag hindi ka komunista, patay ka lahat yan. Alam nyo ba kung napanood nyo yung hindi pa kayo pinanganak mo, yung Killing Field. True story yun. Kambunja yata yun. Kita mo yung yung nakatakas na na hindi komunista. Parang palayan Ginagawa sa kanila lahat ng na hindi komunista, pinapatay nila yan. Yung gusto niyo ba mangyari sa yun? Alam niyo pa dito, isipin niyo. Etong komunista, unang-unahin dyan, religious. Political, yung kaliba, kagaya natin dito. Maka-Amerika tayo, patay lahat yan. Ang matitira dyan, mga bata. Tuturuan nila hindi magmahal sa Diyos yan. Tuturuan nila hindi magmahal sa magulang yan. Gaganon yan, Pag ang magulang nyo, narinig nyo na gusto na tumakas, ayaw nila ng komunista, sabihin nyo. Sasabihin ng anak, kasi wala na pagmamahal sa tinanggal na Tinanggal niya na yung pagmamahal sa magulang Patay ang magulang noon. Ganon ang komunista. Wala ka doong kalayaan, pati yung desisyon mo ay wala na. Gusto niyo ba yun? Ganong klase. Ngayon, isipin nyo kung sino yung maka-China. Markahan nyo na yan. Ito, Bible tayo rito, pero ito yung sinabi rito. Yung mga evil government, dapat yan, i-root up ng Diyos yan. Sino mag-ano yan? Gagamitin yan. Yung mga matitinong kaisipan. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon. Patawad po sa lahat naming kasalanan. Panginoon, palakasin niyo po ang Pilipinas mamagitan ng ang mga tao ay alam kung ano yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay malayang maglingkod sa Kanya na walang hassle, Panginoon. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.